Halina't ihanda. Halina't ihanda ng bawat isa ang kanyang sarili sa pagdating ng Mesiyas. Siya ang ilaw na nagbigay liwanag sa buhay nating nadidimlan. Ilaw na gumagabay sa daan ng buhay at kabanalan. Pagdating ng Mesiyas sa ating buhay, sa ating mga tahanan at sa ating mga pamayanan. Hosana sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa hapong ito'y kami iyong tinawag at tinipon sa dakong ito. Kami narito upang minsan pa ipahayag sa iyo ang aming matapat na pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Samahan mo po kami sa aming pagsamba upang patuloy na lalahanin ang mga pagtugon ng iyong kabutihan. Nawa Panginoon ang iyong mga aral ay maging gabay sa pakipagkapwa at sa anumang aming gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming sinisindihan ang kandilang ito upang paalahan tayo na noon at hanggang ngayon. Ang sambahayan ng Diyos ay nawala dahil sa kasalanan at sa pagiging makasarili. Subalit dumating ang Diyos at dinala tayo sa kaliwanagan na nagliligtas sa atin sa kasalanan at tayo magbalik loob at sumamba sa Diyos at tanda ng pagbabago ng buhay.
Makaupo na po ang kapulungan. Tayo'y buong kapakumbabaan na magsisi sa ating mga kasalanang ginawa sa bawat kaanib ng ating pamilya at maging sa ating kapwa. Inanyayahan ko po ang bawat isa na ating idulog ang ating mga sarili sa paanan ng Diyos at tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga pagsalangsang sa kalooban niya. Tayo po ay manalangin. Kristo ang naglilinis ng ating mga puso. Amen. Mga kapatid, matapos na tayo ay buong kapakumbabaan na lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran, tanggapin ng bawat isa ang kanyang katapatan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan at ito ay buong katapatan na kanyang ibinibigay sa bawat isa. Kung kaya, ang kapayapaan ay kanyang ibinigay sa atin. At sa sandaling ito, tayo po'y magbatian, ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaang bigay ni Jesucristo. Tayo po ay magsitayo at magkamayan ng pagbati sa saliw ng awit. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Be glad.
Magandang hapon po mga kapatid. Kumusta po kayo? Tunghayan po natin ang mga balita at malasakit ng ating iglesia para sa linggong ito. Ngayon po ay Disyembre na, malapit na ang Pasko, sabi ng mga bata. So ilang ang tulog na lang? Sige nga, bilang 24 daw. So, 25 minus 124. So, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Disyembre at sa kalendaryo po ng ating iglesia, ang unang linggo ng Disyembre ay pinagdiriwang bilang Family Sunday. Kaya, nakakatuwa po at maraming mga bata dito. Family Sunday. Tingnan nga natin ang mga pamilya nandito. Pakitayo po nung nandito si tatay, si nanay, at may anak na kasama. Sige nga po, sino dito ang may tatay, may nanay, may anak? Ayun, dalawa doon. Wow, thank you, marami. Palakpakan naman natin sila. Ngayon ay Family Sunday. Napansin nyo? Ang ating patnugot ay si tatay, ang nagsindi ng kandila ay si nanay. Kaya pinagdiriwang natin ang linggo ng pamilya. Welcome po sa ating lahat sa araw na ito na tayo ay nandito sa ating pananambahan. Isang mainit na pagbati ng pagtanggap ang ipinaabot po sa bawat isa. Tingnan po natin ang ating mga balita. May listahan po dito na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Hindi ko po alam kung merong naririto ngayon, pero babanggitin natin silang isa-isa. At kung naririto po ay pakitayo. At kakantahan natin sila mamaya ng happy birthday. Ngayong pong araw na ito ay nagdiriwang ang kapatid na Yoli Balmeo at si Marilyn Ayala. Narito po? Wala, baka may birthday yan sa kanila, Kasi ngayon ang birthday. Bukas, December 2, ay si Mark Lester San Miguel at si Shaira Dichoso. Sa December 3, si Marjorie Gonzalez, Estrella Kabutihan, Mark Anthony Evangelista, Melinda Lucila, at si Marisa Owabel. Sa December 5, si Dr. Lloyd Bautista at si Janice Lim. Yan, sila po ito kaninang umaga. Sa December 6, si Jenny Lista, Seth Kirby Maceda, at sa 7 is si Shirel Clarino. Sa December 8, si Alpha Auriada, Courtney Beltran, at si Seni Mercado. Nakalagay po ditong, inaanyayahan po, this is an invitation. Inaanyahan po magdala ng bulaklak ang mga may kaarawan sa susunod na linggo. Alam niyo po, ang bulaklak ay isang kapahayagan na ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaya bukas ang ating altar upang ating handugan. Batiin po natin sila ng maligayang bati, mga kapatid. Tayo sa pagdalangin para sa kanila na isang mapayapa, masagana at mabuting buhay ang ipagkaloob sa kanila ng dakilang Diyos. Tingnan po natin ang mga talaan ng mga kapatid natin na may mga karamdaman at sila po'y ating isama sa ating mga panalangin. Hindi lamang po dito sa loob ng ating bahay-sambahan natin isama sila sa panalangin, kundi maggayon din sa ating mga personal na panalangin ay ating silang isama. Meron po tayong mga kapatid na maging naninirahan sa ibang bansa ay nakatala dito.
Sa darating pong linggo, December 8, ikalawang linggo ng Disyembre, ang pananambahan po sa umaga ay sa pamamagitan ng musika, a worship through music. So, tayo po'y maaaring makapanambahan sa umaga at sa hapon ay narito pa tayong muli. Sama-sama tayong muli, mga kapatid. Sa umaga po ay ang worship through music ay sa pagkumpas ni Brother Nicodemus Christopher de Ocampo at sa saliw ng pagtugtog ng ating diakonesa Vilma Luisa de Feo. Mga kapatid, ang ating pong paanyaya sa pagkakaloob para sa Paskuhan ay ating pong maaari po nating ihandog mamaya sa huling awit ng pagtatalaga. Narito po ang ating Christmas gift box. At ngayon pong araw na ito, December 1, ang ating pong ihahandog ay isang sardinas, isang corned beef, at isang Knorr cubes. Ano po? So, yung pong sa susunod, tingnan po natin para may handa natin. Sa December 8 ay 3 noodles at isang soy sauce sachet pack. Napakaunti po nito, na ito po ay ating ibibigay sa mga kapatid natin. Ganun din mga kapatid, ang pinag-aanyaya din at daluhan natin ang ating prayer meeting. Nakakadalo po ba tayo sa ating pulong panalangin? Tuwing Miyerkules po iyon. Kaya ang ating pong pagdako sa bahay-sambahan, hindi lang linggo. Miyerkules, pagkalabas natin sa trabaho o pamamahinga sa ibang gawain, alas 5 po na ito na po tayo ng hapon. At tayo po ay kasama sa pulong panalangin. Kung tayo po ay may mga kahilingan, panalangin o pagpapasalamat, ay ito po ay doon natin isasama. Ang kababaihan po, itong sa likodan, yung Koinonia, Christian Women's Association, ang kanilang pulong at pati Paskuhan yata nila ito ay sa December 13, Friday. Sa December 14 po ay tayo pupunta sa Unisan. May mga taga-Unisan po dito. Taas nga po ang kamay ng taga-Unisan. Ayun, ang taga-Unisan. Isang pamilya. Ay, ayun pa si Ate Melba, taga-Unisan din. Pupunta po tayo sa inyong bayan. Sa Sabado, dahil yung po ay pagtitipon ng buong taga-Quezon, Quezon District Fellowship. Ano ho? Isa pong fellowship para sa mga taga-Quezon ay doon gagawin. Matutunghayan po natin dito sa likuran yung hanay na mga gawain ngayong Disyembre. Tayo na po ang babasa nito. At ito po mga simbang gabi ay tuwing alas 5 ng hapon, simula sa 16 hanggang 24. Dire-diretso po yon. Subalit sa 23 ay alas 5 din po, diretso naman ng Congregational Christmas Fellowship. Sa 24 po naman ay alas 5 din. At sa Pasko, ang araw po ng Pasko ay Miyerkules, hindi po ito linggo. Ano po? So, alas 9 po ng umaga. Yan, wag po kayong maglalasing ng 24 ng gabi. Ano po, kaunti lamang tikim pagsasaya. Dahil kinakailangan tayong mga Kristiyano ay manambahan at puntahan ang nagdiriwang ng birthday. Sino may birthday sa Pasko? Ha? Mga bata? Si Jesus. Tayo'y makikipag-birthdayan kay Jesus sa December 25. Kaya, bago mag 9 o'clock, na ito na tayo at baka tayo maubusan ng upuan. At ganun din po sa naman sa New Year, Miyerkules din ito, ay alas 9 din ng umaga ang ating pananambahan. Yan po ang ilang mga malasakit ng ating iglesia. Sa sandali pong ito, mga kapatid, ay muli tayong dumulog sa dakilang Diyos sa pamamagitan ng panalangin sama-sama. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, o mapagpalang Diyos, kaming iyong mga anak ay dumudulog, lumalapit na may katapatan. Sinisikap namin maging mapagpakumbaba sa iyong banal na harapan sa abot ng aming kaya. At makakayanan namin maging matapat at mapagpakumbaba dahilan sa
pananahanan at kasi ng iyong Espiritong Banal sa aming mga puso. Nagpapasalamat po kami sa hapong ito sapagkat binigyan mo kami ng napakabuting pagkakataon at panahon na kami ay makadako sa iyong bahay-sambahan. Sandali naming iniwan ang aming mga gawain at iba pang responsibilidad upang kami ay makasama sa isang banal na gawain ng pagsamba, pasasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Naririto po ang iyong mga anak na nagmula sa iba't ibang tahanan, sa iba't ibang lugar. Ang mga munting bata, ang mga kabataan, ang mga lalaki at babae, kami po, O Diyos, ay nagtitipon upang ipaabot sa iyo ang aming pinakamataas na pagluwalhati at papuri. Sapagkat tunay ngang sa silong ng langit ay walang ibang dapat papurihan, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Sa hapon ding ito, O dakilang Diyos, kami po ay buong katapatan na lumalapit sa iyo. Nawa po'y ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ikaw po ang nakababasa na nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin, maging na nilalaman ng aming kaisipan. Kung kaya anumang karumihan ang iyong nababasa, nagsusumamo po kami, linisin mo po kami, O Diyos. Nawa po'y ang aming awitan, ang aming pagbasa ng iyong banal na salita, ang aming pakikisalo sa iyong banal na dulang sa pamamagitan ng banal na hapunan, nawa po'y ang lahat ng ito ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Buong puso din naming patuloy at lagi naming idinudulog sa iyo ang mga kapatid namin na naging biktima ng malakas na lindol at bagyo doon sa bahagi ng Kabisayaan. Loobin mo po, O dakilang Diyos, na kung paanong kami ay tumatanggap ng iyong pagpapala, ng iyong kahabagan, ng iyong pagkalinga, ganon din po sila, O Diyos. Inaalaala namin ang mga kapatid naming walang masilungan. Saan sila matutulog? Sa malamig na gabi. Nawa po, O Diyos, ay pagkalooban mo sila ng mga pagkakataon sa kanilang buhay, natanggapin ang iyong biyaya, nabigyan mo sila ng mga tao at mga pamamaraan upang ang kanilang pangangailangan ay matugunan. Kung paanong kami ay kumakain, may mga merienda pa, loobin mo po, O dakilang Diyos, na sila man ay meron din ng mga biyayang ito. Kalingahin mo po sila, O Panginoon. Ang mga bahay-sambahan na nagiba, nawasak, nawa po'y magkaroon ng pamamaraan upang ito ay muling maitindig, upang sa ganoon ang mga kapatid namin ay mayroong lugar upang manambahan. Lumalapit kami sa iyo, O Panginoon namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Nahipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang puso ng mga nasa pamahalaan, ng mga nangangasiwa, ng pagbibigay sa kanila ng tulong. Nawa po, O Diyos, ay bigyan mo ng katapatan ang kanilang mga puso ng paglilingkod sa mga nabiktima na salanta ng mga kalamidad na ito. Idinudulog po namin sa iyo ang mga pamunuan mula sa barangay hanggang sa pinakamataas sa pamunuan sa aming bansa, sa pamamagitan ng Pangulo ng aming bansa. Nawa po, Panginoon namin Diyos, ay maging bukas ang kanilang puso upang tunay nilang madama ang pangangailangan ng mga kapatid naming ito at sila ay gumanap na may katapatan sa mga tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat. Ang paglilingkod na kanilang ipinangako sa aming mga mamamayan ay magkaroon ng katuparan. Sa amin din pagdulog sa iyo sa gabing ito, amin pong inaalaala mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman. Maaring iyan ang kadahilanan kung bakit hindi namin sila kasama sa pananambahan. Idampi mo nawa sa kanila, O Diyos, ang iyong mapagpagaling na kamay. Ipadama mo nawa sa kanila ang iyong pagpapagaling. Bibigyang bisa mo po, dakilang Diyos, ang mga gamot na kanila ay inilalapat
Patuloy mo pong ipadama ang iyong pagyakap sa kanila sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanilang buhay. Ganon din, hindi lamang karamdaman ng lupang katawan ang aming idinudulog sa iyo, nabigyan mo nawa ng kagalingan, kundi maging kami man na may mga karamdaman sa aming puso, karamdaman ng aming pananampalataya. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng isang ganap at tunay, isang buo na kagalingan. Ipahintulot mong madama namin ang bagong buhay, sapagkat kami bagong nilalang na sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lumalapit po kami sa iyo sa hapong ito, ang mga kaaniban ng iglesyang ito, lalong higit ang mga munting bata. Kami naliligayahan na maraming mga kabataan na naririto ngayon. Nawapoy ang binhi ng pananampalataya na sinisikap naming maitanim sa kanilang puso at buhay. Nawapoy ito'y yumabong, tumubo, magbunga, at umunlad. Upang sa ganoon, dadalahin nila ito hanggang sa dadakuhin pa ng kanilang buhay. Nawa po'y maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan ang aming pasasalamat, pagdakila, at mga panalangin inihahain sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong idinudulog sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon si Kristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Tunay na dakila ka, Panginoon, sa diwa ng pagtugon sa iyong kabutihan sa amin. Kaya narito ang aming mga handog ng pasasalamat sa iyong kapurihan
Maging kalugod-lugod nawa ang mga handog na ito. Tanda ng pagdakila namin sa iyo. Amen. Manatili po tayo nakatayo, samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na batayan ng ating mensahe sa hapong ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Meron po sa ating mga upuan at marahil ang iba ay may dala. Sa aklat ni Propeta Isaías, pangkat 9, talatang 6 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang ating mapapakinggang babasahin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Igsasagawa ito ni Yahweh sa makapangyarihan sa lahat. Ganon din naman po sa aklat ng Efeso, pangkat 5, talatang 21 hanggang sa mga sumusunod na talata. Tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito'y iiwan ng lalaki at ng babae, ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Idagdag dawa ng dakilang Diyos ang biyaya at kapayapaan sa bawat isa na nakarinig ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan.
Bawat Pasko'y may dalang himala, malakas mang ulan, ito'y titila. Bubuhos ang pagpapala, may kapiling ang nangangulila. Ano bang lungkot? Tayo'y aahon, may lunas sa sugat ng kahapon. Sa isa't isa'y mayroong paglingap, mga pangarap ngayon'y magaganap. Ang kwento ng Pasko, kahit sino ka man, may nagmamahal sa'yo. Ngayong Kapaskuhan, ang pangako ko sa puso ko'y magkasama tayo. Isang awit ngayong Pasko, magkayakap ang tinig ko sa'yo. Sa ating himig, ipagdiriwang ang pag-ibig at ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa iisang awit ngayong Pasko, magkayakap ang tinig ko sa'yo. Sa ating himig, nadarama na ang mahalaga at magkasama tayo sa kwento ng Pasko. Kwento ng Pasko. Mga alaala sa Pasko'y di kumukupas, ilang taon pa man ang lumipas. Dahil ang bawat damdamin umuukit ng malalim. Pagdiriwang kahit simpleng kasiyahan, Tunay na may kayamanan, pamilyang nagmamahalan. laging masaya ang kwento ng Pasko. Dahil sino ka man, may nagmamahal sa'yo. Ngayong Kapaskuhan, ang pangako ko sa puso ko'y magkasama tayo. Yung Pasko, magkayakap ang tinig ko't sa'yo. Sa ating himig, ipagdiriwang ang pag-ibig at ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa iisang awit ngayong Pasko, magkayakap ang tinig ko't sa'yo. Sa ating himig, ipagraman na ang mahalaga ay magkasama tayo sa kwento ng Pasko. Lahat sa mundo nananatili ang diwa ng Pasko. Ang pagpapala hindi mauubos, simula ng Pasko ay iwaga ng Diyos. Isang awit ngayong Pasko, ang tinig ko sa'yo. Sa ating himig, ipagdiriwang ang pag-ibig at ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa iisang awit ngayong Pasko, magkayakap ang himig ko't sa'yo. Sa ating himig, nadarama na ang mahalaga ay magkasama tayo sa kwento ng Pasko. Yung Pasko, magkayakap ang tinig ko't sa'yo. Sa ating himig, ipagdiriwang ang pag-ibig at ito ay tatawid sa buong daigdig. Sa iisang awit ngayong Pasko, magkayakap ang tinig ko't sa'yo. Sa ating himig, nadarama na ang mahalaga ay magkasama tayo sa kwento ng Pasko.
Maraming salamat mga bata. Minsan pa po mga kapatid ay palakpakan naman natin ang mga bata nagsiawit. Alam niyo ba mga bata, hindi lang kami ang tuwang-tuwa sa inyo at kami naligayahan sa inyong pag-awit at pagbibigay ng inyong tinig, kundi si Jesus ay tuwang-tuwa sa inyo kasama ng mga angels na sa inyo ay galak na galak. Salamat sa inyo. Yan po ang mula sa pamilya ng bondad. Ang lalaki na po nila Noong kami magkakasama doon pa ako nag-o-office. Since 2010, ako'y conference minister. Doon sa kota, sa tirahan, magkakasama kami ng ilang mga bata. Mga baby pa sila. Ay ngayon ay magagaling na kumanta. Noon ay several years ago, naririnig kong kumanta. Ay si Tatay Ano, ay maganda talaga ang boses ng kanilang lolo. Pero si Ate Rosie, hindi ko naririnig ang tinig niyan Siguro magaling din. So, generation to generation, nakita natin na sila'y kumakanta at naririnig natin ang kanilang mga tinig. Ang mga anak nila, ito yung mga apo na. Nasa choir ang iba nilang mga anak. Purihin ang Diyos sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang pamamaraan ay nagpapatuloy hanggang sunod at sunod na henerasyon. So, walang tapos ang magagaling kumanta. So, children, ang inyong sa simbang gabi ay mga bata, mga ngasiwa sa 21 at inaasahan natin na kayo ay nandoon din. Kaya mga magulang, simbang gabi po natin ay 21 mamamahala ay mga bata. Tiyak sila kakanta doon. Muli ay maririnig natin ang kanilang mga tinig. Tayo po sandaling manalangin mga kapatid. Sa iyo po, dakilang Diyos, kami sumasamo na kami iyong samahan, samantalang nagbubulay sa iyong banal na salita. Tulungan mo po kaming maunawaan namin ang kahulugan nito sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng pamilya, ng iglesia, at kung paano namin maipamumuhay sa pamayanan ang iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang inawit po ng mga bata ay kwento ng Pasko. At ang kwento ng Pasko, maaari nating bigyan ng kahulugan sa isang salita. Ano po nakalagay doon sa John 3:16? Ay, inaasahan kong memorize niyo yun, UCCP kayo. Kasi sabi, ang UCCP raw, iisa daw talata ang memorize. John 3:16 lang, payag ba kayo? Na isa lang ang memorize ng mga UCCP? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ang kwento ng Pasko ay tungkol sa pag-ibig. At yan po ang dahilan kung bakit tayo naririto, nagbibigay ng panahon natin, ng ating awit, ng ating pagsamba sa dakilang Diyos. Dahil sa pag-ibig. Alam natin na ang Diyos ang unang umibig sa atin and then tayo ay nag-respond sa Diyos. Yes, Lord, I love you too. So because of love. Kaya ang ating pamilya ay nabubuhay din at nabubuo dahil sa pag-ibig. So, love with all your heart. Saan ba galing ang pag-ibig, mga bata? Sa puso. Okay. So, buong puso, tayo magmahalan sa ating pamilya. At ngayon pong linggo ng pamilya, Family Sunday, ay ating bigyan ng pakahulugan sa ating buhay mananampalatayang Kristiyano ang pamilya. Ang pamilya ang tinaguriang batayang institusyon o pinakamaliit na unit ng pamayanan. The smallest, the basic unit sa ating pamayanan. Sa pamilya, sumisibol ang buhay. Saan po ba tayo nagmulang lahat? Di ba sa pamilya tayo galing? Sa loob ng pamilya, unang natututunan ang salitang pagmamahal. Sasabihin ni nanay, ni tatay sa anak, nasa tiyampa ang baby, I love you, anak. So, naririnig na yon ng baby. Buhay siya sa tiyan. So, unang natututunan ng bata, ng anak, ang salitang pagmamahal ay sa pamilya. Bago pa sa school, bago pa sa church,
bago pa sa mga kaibigan. Sa pamilya muna. Sa pamilya, natututunan ang pagbibigayan at pagrespeto sa kapwa. Gayun din, ang magulang din ang nagtuturo ng kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya salamat po sa inyong mga magulang ng inyong mga anak ay dinadala nyo sa bahay-sambahan. Yan po yung isang bahagi ng inyong pagtuturo ng pananampalataya, pagkakilala sa Diyos. Ang kaisipan ng bata tungkol sa kanyang sarili. Sino ako? Ano ako? Tungkol sa kanyang kapwa at tungkol sa Diyos ay unang nahuhubog sa pamilya. Kalakip ng kanyang pagkatao. Sa panahon po natin, sa kasalukuyang sitwasyon sa ating pamayanan, tayo ay pamilyang Pinoy. Paano po natin patatatagin ang ating pamilya? Mayroon pong ilang mahalagang aral mula sa Efeso na sinulat ni Apostol Pablo na ating binasa kanina. Una, ang sabi po ni Apostol Pablo, ang bawat pamilya ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang magulang. Di po ba, mga anak ay may magulang. Kahit tayong mga may edad na, tayo ay may magulang din. Kung sila may namayapa na, may magulang pa rin tayo. Subalit, may isang magulang na ito'y magulang natin lahat. Siya ang Diyos, ang ating Ama. O kung ang pagkilala mo sa iyong Diyos ay ina, maaari din. Basta siya ay ating magulang. Ang tayo ay kailangan magpailalim sa kapangyarihan ng magulang nating ito ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ayon sa ating binasa. Nangangahulugan, nasusunod tayo sa nais ng ating magulang. Sa sulat din po ni Apostol Pablo ay binigyan niya ng diin ang tagubilin sa mga mag-asawa. Narinig niyo po kanina? Ang sabi sa mga lalaki at ang sabi naman sa mga babae. Babae, pasakop kayo sa inyong mga sari-sariling asawa. Lalaki, kaya ako minsan sabi lang ng mga lalaki, o ano, kayo susunod sa akin, at sabi sa Biblia, kayo pasasakop sa aming mga lalaki. Sabi ng lalaki, ano, pero, hindi kaya mas mahirap yung sabi sa lalaki? Mga lalaki, pakamahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ay mas malalim. Kaya nga mga kapatid, hindi lamang relasyon ng magkakadugo ang pamilya, kundi sa pamayanan, ang mga Lucenahen, sila'y isang pamilya ng mga taga-Lucena. Ang mga taga-Quezon, isang pamilya ng mga taga-lalawigan ng Quezon. Ang mga nasa UCCP Magil Memorial Church, tayo isang pamilya din, bukod pa yung mismong pamilya natin. Ang pamilyang ito ay kumikilala kay Jesucristo. Tayo, bilang iglesia, tayo ay pamilya ng Diyos. Pamilya po ba kayo ng Diyos? Hello? Tulog na yata kayo. Maaga pa. Pamilya ba kayo ng Diyos? Yes, pamilya tayo ng Diyos. Ibig sabihin ng pagkilala kay Kristo ay siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo yung kanyang pamilya. Nangangahulugan na kung ano ang ginawang paglilingkod ni Kristo, tayo ay gayon din dahil tayo ay kanyang mga anak. Ikalawang bagay na binigyan din ni Pablo sa huling bahagi ng Efeso chapter 6, hindi ko na lang binasa kanina, pero hayaan ninyong basahin ko ngayon at napakaganda. Lalong higit sa mga magulang, pakinggan po ninyo. Sa huling bahagi ng kanyang sulat ay binanggit niya ang salitang baluti. Ano ho bang ibig sabihin ng baluti? Shield. Ano ho? Binanggit niya ang baluting kaloob ng Diyos. So, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng baluti. Ganito po ang sabi sa verse 14 to 18. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot ninyo ang sandalyas ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga, shield,
lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na ito ang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipinalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Nagwa-warning po sa atin, nagpaparemind sa atin ang mga talata ni Apostol Pablo, lagi kayong handa. Ang sabi sa Boy Scout, are you ready? Sinong Boy Scout dito? Yes, we are ready. Tayo pong mga magulang, are you ready? Yes, ay bata ang sumagot doon sa likod. Ano ho? Ang sabi, lagi maging handa kayo. So, dadalahin natin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos mismong sa pamilya natin. Ang sabi pa dito ay, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. So, mga magulangin, talaga nandoon ang ating malaking responsibilidad sa ating pamilya, na tayo ang magtatanim ng binhi ng pananampalataya sa puso ng ating mga anak. The seed of faith ay ating ibibigay sa kanila. Lagi natin itong gagawin upang sa ganoon ay ito'y shield na papatay sa nagliliyab na palaso ng dyablo. May palaso pala ang dyablo. Ang palaso, akala natin si Cupido lang ang may palaso. Ano ho? Pero nakalagay sa banal na kasulatan, maging ang dyablo, ang kasamaan ay may palaso. Baka tayo matusok. Ho? Kung ang ating pananampalataya hindi handa, sa papaanong paraan, mga kapatid? Nandun po ang katotohanan na ang mga trahedya, ang mga pagsubok, ang matitinding problema ay dumarating sa tahanan. Meron po bang tahanang walang problema? Wala. Maaring yung iba ay simple lang ang problema, pera lang. Pero maraming mabibigat na problema at pagsubok sa tahanan, higit pa sa pera. Ang pera po'y pambili lang ng material na bagay sa mundong ito. Subalit, kapag dumarating ang mga mabibigat na pagsubok sa pamilya, yun na lang nangyari sa malalakas na lindol at bagyo. Isang napakatinding pagsubok, trahedya na wala na mahal sa buhay. Anong ating gagawin? Ano ang panangga ng mga pamilyang ito? Walang iba, kundi ang pananampalataya. Ayon po kay Apostol Pablo, ang bigkis ng katotohanan, sinabi pa na isinturon daw natin mga magulang ang bigkis ng katotohanan. Ano? Ang katotohanan na yung salita ng Diyos. So, nanay, tatay, kailangan nating magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Sapagkat ang bigkis ng katotohanan ang sandata upang tayo patuloy na nagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasundo-sundo, nagdadamayan, nagmamalasakitan sa ating pamilya. Ang bigkis ay sumisumbolo sa ilang bagay. Bigkis po'y panali, ano ho? Kailangan mahigpit ang tali. Ang bigkis. Ang bigkis ay sumisimbolo sa dalawang bagay. Una, ang bigkis ay sumisimbolo sa tibay ng ugnayan at relasyon ng bawat kaanib ng pamilya. So, naroon ang pangangailangan maging matibay ang relasyon. Ano man ang dumating na suliranin sa pamilya, ay matibay. Hindi lamang dahil sa iisang dugo ang nananalaytay sa ugat, kundi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Matibay ang relasyon sa pamilya. May tampuhan man, may galitan, may hinanakitan, at hindi nawawala iyon. Subalit, yung relasyon ay nananatiling matibay, magkakabigkis. Ikalawang simbolo ng bigkis ay, ito ay tibay ng lakas ng bawat kaanib ng pamilya sa pamamagitan ng buo ang pamilya. Ano ho? Buo ang pamilya. So kapag ang ugnayan ay matibay,
Malakas ang bawat kaanib ng pamilya. Nagkikreate ito o naglilikha ng isang buo ang pamilya. Tulad po ba ng walis tingting? Mahalaga po ang sinasabing concerted effort. Hindi mo maipagwalis yung isa hanggang 2 tingting na piraso. Subalit, sila'y sama-sama rin sila sa pagkilos. Sama-sama sa pagkilos na iisa ang layunin. Mga kapatid, sa pagtibay ng relasyon o samahan sa ating pamilya, meron pong 3 bagay. Ang sabi natin kanina, ang kwento ng pag-ibig, ang kahulugan nito ay, ang kwento ng Pasko, ang kahulugan nito ay pag-ibig. Isa na yun, ha? Pangangailangang isagawa sa pamilya, pag-ibig. Love. Ikalawa, accept. Pagtanggap. Kuminsan din natin matanggap na ang asawa ko pala ay hindi marunong maglaba. Ano ho? So, kinakailangan tanggapin natin ang mga bagay na kahinaan, kalabisan ng bawat isa. So, love, accept, at panghuli, forgiveness. Nagagawa natin magpatawad. Sa lahat po ng ito, love, accept, forgiveness, saan ba ito nakalagay? Ha? Saan po nakalagay ang love? Sa puso, sabi ng bata. Heart. Ano? Ang love, ang accept, ang forgiveness ay sa ating puso nakalagay. Sa ating heart. Kaya inaanyayahan ko kayo. Lahat po tayo dito, mga kapatid, at dito. Sabihin nga natin ng malakas, spell heart. Galing nila. H-E-A-R-T. Ano? At upang maging matibay ang pag-uugnayan sa pamilya, upang manatiling buo ang pamilya, kailangan meron tayo nung 3 letra na ginagamit ito. Anong 3 letra ang nasa heart? Ear. Ha? Kung minsan ay pare-parehong naimik, ay hindi magkaintindihan, hindi nagagamit ang ear. Kaya ang ear ay kailangan nating gamitin. Pag si nanay ay maingay, si tatay ay tahimik. Pag si tatay ang maingay, ay di si nanay ay tahimik. Ano mga bata? Pag si nanay ay maingay, ang bata ay nakikinig. So ginagamit natin ang ear para maganda ang ating samahan. Ano pa? Ginagamit natin ang ear to hear. Ano ha? Upang makinig. Pag naman ang heart ay nawala ang R, anong matitira? Ha? Heat. Mainit. Ano? Pag hindi ginamit ang ear at hindi siya nag-hear, ay mayroong heat. Ala, ay away na. Ganyanan na. May heat na. Sa bahay, nag-aawayan na. At ako'y merong isang kwento, mga bata. Pero ito'y isang beses ko na rin narinig. Pero magandang ikwento natin, ha? Meron daw isang bata, kasama ni Mami sa SM, ay ang bata'y ikot ng ikot, nawala. Ha? Hindi na matagpuan ng kanyang mami at daddy. Ha? Iyak ng iyak ang bata. Sabi ng gwardya, halika nini, dito ka sa akin. At tatawagan natin sa microphone ang iyong nanay, ang iyong mami at daddy. Ay, teka, ano bang pangalan mo? Tumigil ng iyak ang bata at sinabi ng pangalan. Sabi, ang pangalan ko po'y Demonyita. Kang ganyan ng bata, ano? Demonyita daw ang pangalan niya. Ay, sabi ng gwardya, abay, ano bang klaseng pangalan iyan? Ay, teka, ano bang pangalan ng nanay mo? Ang pangalan po ng nanay ko'y Demonya. Aba, ay pambihira, talaga aring batang ari. Ay, teka, ang tatay mo, anong pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Aba, ay napakamot na sa ulo ang gwardya. Teka, saan ka baga nakatira? Sa impyerno po.
Aboy, kakaiba talaga, no mga kapatid. Bakit kaya ganon ang pagkaalam ng bata? Sabi natin kanina, sa tahanan unang, nalalaman ng bata ang mga bagay-bagay. Sapagkat sa kanilang tahanan ay ang heart ay nawala ang R. Naging hit. Laging hit si nanay, si tatay, away ng away. Demonyo ka, demonya ka. Ay nakita ang anak, sabay sipa, demonyita ka. Ang sabi ni tatay, lalayas lang ako sa bahay na impyernong ito. So yun ang napatanim sa isipan ng munting bata. Mga kapatid, 3 lang letra ang gamitin natin. Kung ang tahanan ay mayroong pagmamahalan. Kung ang tahanan ay masaya, ay laging busog, kaya ay kay mataba. Pag busog, anong ginagawa natin? Eat. Meron bang eat doon sa salitang heart? Meron. So pag masaya ang pamilya, nagkakasundo-sundo. Masaya si tatay at si nanay, nakikita ng anak na si tatay at si nanay ay nagmamahalan ng lahat. So, tayo ay merong eat. We eat together. Hindi ba? So, kapag may eat, may ear na ginagamit, we hear kung ano sinasabi ng ating mga mahal sa buhay, nabubuo ang heart. So, meron ba kayong heart? Meron po. Nawa po mga kapatid, payabungin natin, payamanin pa natin ang pag-ibig sa ating tahanan. Sa iglesia, sa ating kapwa-tao, payamanin natin ang pag-ibig na ito. Sa pamamagitan ng pag-ibig, we can love. You can love with all your heart. Kagaya ng sabi ko kanina. Meron po ba dito mag-asawa? Tindig nga po ang mag-asawa. Mag-asawa lang. Mag-asawa. Pasensya kuya ha, at asawa mo'y na doon. Okay, mag-asawa, mga bata, tindig po, mamaya po. Magharap nga po kayo. Magharap po kayo. Yan, holding hands lang. Holding hands lang. Holding hands lang, nahihiya sa atin, yan, abot nila, sasabihin mo, I love you with all my heart. Uy, nakakahiyaan pa sila. I love you with all my heart. Sige. Ay, kasama niyo ang inyong mga anak. Tayo ang mga anak. Sabihin kay tatay at nanay, I love you with all my heart. Sabi nga anak. Okay. Tayo pong lahat ay sabihin natin sa ating katabi, sa kanan at sa kaliwa, I love you with all my heart. I love you with all my heart. Okay. Palakpakan po natin ang ating mga pamilya. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritong Banal, ang pag-ibig ay nasa sa ating puso. Amen.
Mga kapatid kay Hesus Kristo, sa sandali pong ito ay sama-sama tayo sa pagdiriwang ng isang banal na gawain, ang sakramento ng banal na hapunan o banal na komunyon. Ating pong alalahanin na ng gabing iyon, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, ay tinipon niya ang kanyang 12 alagad sa isang silid na hanggang sa kasalukuyan ay tinatawag nating upper room, na kung saan ang silid na iyon ay lagi sila nagtitipon upang sila ay manalangin, upang magkaroon sila ng pagbabahaginan ng kanilang mga karanasan ng pananampalataya, karanasan ng paglilingkod nila, at magawain sa ministeryo ng Diyos. At ng gabingang iyon, sila sa kanilang paghahapunan, ay ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Ito ay kanyang pinagpira-piraso. Siya ay nanalangin at nagpasalamat. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo. Kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos na sila'y makapaghapunan, ay dinampot niya ang saro at kanyang itinaas at siya'y muling nagpasalamat sa Diyos. At kanyang sinabi, ito ang aking bagong tipan na inihahandog sa inyo, na siyang magsisilbing panglinis ng karumihan ng bawat isa at maging ng buong sanlibutan. Kunin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay sandaling manalangin. Sa iyo po, dakila at mapagpalang Diyos, lumalapit ang bawat isa. Ibinubukas namin ang aming puso at buhay para sa iyo. Narito po kami. Masumpungan mo nawa na kami karapat-dapat na maging kasalo mo sa iyong banal na dulang. Loobin mo po, o dakilang Diyos, na tunay naming madama sa kaibuturan ng aming puso ang kahulugan ng pagtanggap sa tinapay ng buhay at sa saro ng kaligtasan. Ang tinatanggap namin, O Diyos, ang iyong banal na pag-ibig, ang responsibilidad ng pagiging isang anak mo. Nawa po'y pagpalain mo ang mga elementong ito at kami naman ay maging karapat-dapat na pagpapalain mo sa pamamagitan nito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ang mga elementong ito ng banal na hapunan ay ipinag-aanyaya sa bawat isa na buksan natin ang ating puso sa pagtanggap nito. Tayo'y makisalo sa banal na dulang ng ating Panginoong Jesucristo.
Diyos, niloob mo na kami ay maging kasalo sa iyong banal na dulang. Salamat po sa iyong mga anak na naririto na patuloy na nagtatapat sa pagdadala ng pananampalataya na iyong itinanim sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po'y aming dalangin. Amen.
Tayo po ay manalangin. O Diyos na mapagpala, matapos mo pong marinig ang tibukin ng puso ng bawat isa sa amin. Narinig mo po, Panginoon namin Diyos, ang aming mga tinig. Pinagsama-sama namin ang aming mga tinig ng papuri at pasasalamat sa iyo, maging ang awit ng pagtatalaga ng aming buhay. Nawa po'y ang aming pagsambang ito ay naging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa mga anak mong naririto na naghahandog ng kanilang buhay, ng kanilang panahon, at anuman talento, mayroon ang bawat isa. Maging ang mga anak mo na may mga tanging pasasalamat na nakaluhod sa iyong banal na sanktuaryo. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos ng mga pasasalamat ng kanilang puso. Maaring ang iba ay nadagdagan ng taon ng kanilang buhay at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Amin po silang idinadalangin, patuloy mo silang pagpalain. Maaring ang iba naming mga kapatid ay nagpapasalamat dahilan sa dumating ang anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Salamat po, O Diyos, sapagkat binibigkis mo ng iyong banal na katotohanan ang kanilang buong sambahayan. Maging ang mga anak mo na naririto, ang kanilang mga pamilya, O Diyos, ay iyong binibigkis ng katotohanan ng iyong banal na salita. Kung kaya nga nananatili ang pagiging buo ng kanilang pamilya, nananatili na matibay ang pag-uugnayan ng pamilya, na kung saan ay mayroong pagkakasundo-sundo, may pagmamahalan, may pagdadamayan, may pagmamalasakitan. Maaaring ang iba mong mga anak na naririto, O Diyos, ay mayroong mga mabigat na pasaanin sa kanilang mga balikat. Ang kagaanan nito ay magmumula sa iyo. Pagkalooban mo nawa sila, O Panginoon, ng kalakasan, ng katatagan, upang makayanang dalahin at mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng buhay sa kanilang mga sambahayan. Sa amin pong pagtatapos ng pananambahang ito, loobin mo pong igawad mo ang iyong banal na bendisyon para sa bawat isa. At ipahintulot mo po, O dakilang Diyos, na ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na daluyan ng iyong pagpapala para sa bawat isa. At ngayon, tanggapin ng bawat isa ang masaganang pag-ibig ng Diyos, ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng kanyang banal na dugo sa ikalilinis ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang banal na pananahanan sa inyong mga puso, pakikipisan at maging pagtutuwid ng Espiritong Banal mula sa sandaling ito hanggang magpakailan, kailan paman. Amen.